So yun mga banateros, mga kabiyaya, eto nga no, Saldico umalis na ng ibang bansa. Naku po, ba't may pag-alis ng ibang bansa ngayon nagaganap? Bakit kaya may pagtakas? Sana all. Alam naman ho natin na nasimulan na ho ngayon itong flood control issue, flood control hearing sa Senado at talagang ang dami ho nating nalaman ng mga na mga kabulastugan na ginawa ng ibang mga congressman at mga kontraktor at mga congressman din na kontraktor. So ngayon may tayo dito, may balita tayong nasagap na etong si Saldico ay nag-ibang bansa na or tumakas na po ng ibang bansa. So ano nga ba to? Totoo ba to? Hindi. No, ayun yung papanoorin natin ngayon. So, kung ganun man na itong si Saldico ay tumakas na ba? Anong meron? 'Di ba? Anong meron? Bakit ka tumakas? Bakit porket ba nagkaroon na ng hearing ngayon biglang takas ka na? Aba, hindi yata tama ho 'yan, no? Oo. So yung mga banateros dito, may bagong interview itong si Congressman Tantuco tuloy, Tiangco. Oh, may bagong si Congressman Tiangco, may bagong interview dito at maraming mga pasabog na naman na mga bit. Etong si Congressman Tiangco na ating malalaman dito sa interview ni Ted Pailon at ni DJ Chacha. So ngayon lang din ho ito, no? Ngayon lang ito. So yan, inantay ko talagang magdilim para maganda yung background natin. Reaction politics video pero pang horror yung background. Saan kayo, di ba? Dito na kayo. So yan syempre bago natin ito simulan, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, huwag na natin patagalin to. Simulan na natin. Uy, bakit nawala? Ito. Sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin... So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanungin lang si Saldi, ano ba? Paano ba nabawasan yung ibang departments? Paano ba silang nadagdagan? At bakit sila nabawasan? At bakit sila nadagdagan? Wala na ibang makakasagot niyan. Tama. sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa pong makakasagot niyan? Diba? Si Congressman Saldi ko lang makakasagot niyan. Wala nang iba. So, hinihingi ko lang. Ang masama ho dito, kung tawag dito, ang masama ho dito kung nandyan pa ba si Saldico, kung nandito pa ba si Saldico sa Pilipinas. So District Representative Toby Tiangco. Good morning po, Kong Toby. Yes, good morning, Ted. Opo, salamat po sa panahon. Ito si Chacha. Go, Good Chacha. morning po, Kong Toby. Congressman. Yes. Good morning. Thank you po for being on the show. Congressman, kahapon nga po imbis na smooth sailing yung hearing, umpisa pa lang, nagkaroon na po kayo ng diskusyon nitong appropriations chair na si Congresswoman Micaela Swansing. Pwede po ba nating maikwento sa mga nakikinig po at nanonood sa atin? Ano po bang nangyari? Bakit medyo nagkainitan po kayo? Hi. First of all, hindi po natin intention yan. Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya nga, unang araw pa lang, hitingi ko na yung report ng small committee ng 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, pero yung small committee, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Ted yan, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang. Tama. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. And moving yun po. So hinihingi ko lang basta ang maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report, no? So ang kailangan natin ngayon is kailangan sa tingin ko yung liderato ng House tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon.
Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung ano nangyari. No? Yun lang naman ang tanong dyan, asan na ba si Saldico? Ayun yung isa sa mga pinakatanong dyan, asan na ba siya? At hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita. At ayun nga, kanina sa Senate, itong si Saldico ay inanuhan na ng supwina. No, kapag hindi pa siguro to nagpunta, may mga bali-balita nga na lumayas na ng ibang bansa, yari tayo diyan. Lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Kasi siya lang hindi naman po pwedeng walang may alam nito. Ang naging sagot po kasi sa inyo dyan ni Appropriations Chair Micaela Swansing, ang sinasabi niya po, hindi niya nga daw po saklaw itong hinihingi ninyo na small committee kasi hindi pa siya ang chair noong 19th Congress. Pero may binanggit din po kayo nga, ito rin yung binabanggit nyo na rin ngayon, na kapag wala silang naibigay in 5 minutes kahapon, ibig sabihin, hindi nga ito nag-e-exist. Wala po ba si Kong Zaldi kahapon? Kayo po ba mismo hindi kayo nagtanong din sa kanya tungkol po dito sa hinihingi ninyo na report doon sa nangyaring small committee last Congress? Okay, tama po kayo, no? Talagang hindi siya po ang chair noon, hindi siya member ng Committee on Appropriations noon. Kaya di ba nung sinabi niyang ang sabi ko, itanong lang sa Committee Secretariat. Kasi yung COMSEC namin, siya din yung COMSEC last Congress, di ba? Yun lang naman kung sinabi lang wala. We will just have abante naman tayo, hindi naman tayo magtatagal dun sa question na yun at ang susunod na sasabihin ko, patawag na lang si Congressman Saldico. Yun lang naman di ba? Oo. Kasi imposible naman, DJ, sige po, imposible naman si Saldico, wala siyang maipapakita. Siya yung diba? dating... Paano nagkapalit-palit yung items doon sa budget? Kasi di ba alam naman ni Ted yan simula bukas, ang tatanong na namin sa mga ahensya, paano nyo ginastos yung mga pondong inilaan sa inyo nung isang taon. Di ba dapat naman bago namin itanong, alam din kung paano nabawasan at paano nadagdagan. Di ba nung tinanong nga, may unang nagtanong sa akin, tinanong si Secretary Ralph, bakit ganyan ang pondo? Di ba ang sagot lang niya is Congress ang makakasagot niyan, hindi naman kami kung paano nadagdagan at nabawasan. So ano yung mga standards that we want from the department should be the same standards that we are held accountable for. Diba? Tama naman. So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin na ilalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago? Ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanong lang sa Saldi, ano ba? Paano ba nabawasan yung ibang departments? Paano ba silang... Ang masama ho kasi dito kapag halimbawa na hindi naman totoo na umalis na si Saldico dito sa Pilipinas, ang masaklap dito baka idahilan niya na baka magturuan sila or kaya baka idahilan niya na hindi na siya ang hindi siya yung involved diyan. O hindi si Kimbo. Alam naman natin na si Kimbo po ang pumalit kay Saldico, di ba? So, baka ganyan ang mangyari dyan. O kaya baka magturuan. O rin nga, isa pa yon yung balitang umalis na ng Pilipinas, etong si Saldico. Yan ang mahirap dyan. Ako po, wala na tayong hahabulin dyan. Dagdagan at bakit sila nabawasan at bakit sila nadagdagan. Wala na ibang makakasagot niyan. sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa pong makakasagot niyan? Diba? Si Congressman Saldico lang makakasagot niyan. Wala nang iba. Congressman, tama po, kasama rin po kayo nung nagkaroon ng deliberation dati sa 2025 budget. Ang binabato po kasi ng ilan sa inyo, kung talagang matagal na pong may problema sa proseso po sa small committee, bakit daw po nung panahon na na-ratify yung 2025 budget, hindi daw po kayo nagsalita noon? Bakit ngayon lang? Okay, a good question. First of all, for the record, I can send you the transcript later. My first term in Congress, 15th Congress, 2012, question ko na yung proseso ng HGAP, ng pag-approve ng HGAP.
Naulit po ulit yan, 2014. Question ko po ulit. I can send you the transcript of records later on. So hindi po totoong ngayon na ako nag-question doon sa proseso sa sa budget, no? Pero walang nangyayari kasi doon sa mga panahon na yun, independent din ako, di ba? Kaya nga umalis na ako sa mayorya para talagang freely ma-question ko. At kaya ko lang naman iniisip na may pag-asang baguhin ngayon is because doon sa salita ni Presidente BBM. Otherwise, admittedly, walang pag-asang baguhin yung sistema yan. So, sa salita lang ako nasasalita. Ano naman yun? Wala naman mangyayari. Tama naman yun. Sabi ko na yan dati, di ba? Mm-hmm. So, tama. So, mas mabuti yung paliwanag na 2012 pala. So, 2012 budget was done in 2011. So, noon pa lang nagque-question na ako ng mga proseso sa budget. No? Tsaka yung small committee kasi dati, ang tanda ko, hindi naman ganyan ka-small. Hindi naman 4 na tao yata yan noon eh. Medyo mas malaki ng konti. Kung hindi ako nagkakamali, baka mga 10. I mean, I'm not sure, no? But nagulat lang ako na this time, 4 na. Oo. Kailan po nagsimula? Yung sinasabi niyo kung dati di naman talaga ganyang kaliit. Kailan lang po nagsimula na naging 4 na lang yung miyembro ng small committee? Hindi. Ang tinignan ko ng records is yung 2025 budget, no? At saka bakit ba ngayon biglang-bigla, di ba? Hindi naman ako lang ang nagsimula magsabi na Marami na din, no? It is pinakamasamang budget yan, di ba? Eh kung dinidescribe ng tao na pinakamasamang budget yan, hindi ba dapat tignan ko ulit? Kung hindi naman describe na pinakamasamang budget to, edi wala naman palang problema. Let's move forward. Pero pinakapunto ho dito, mga banateros, mga kabiyaya, talagang 101% na totoo yung mga binitawang salita ni Pangulong Duterte na sa 2025 national budget BICAM report ay talagang talagang may blanco. Ngayon hindi nila kaya may paliwanag. May nagpapaliwanag ba? Marami nang bumabatikos pero hindi nila may paliwanag. So talagang ngayon po talaga lumalabas ang mga inilabas din na mga baho ng gobyerno nito ni Pangulong Duterte. Talagang ngayon na pagtatanto natin na talagang totoong-totoo talaga yung mga inilabas niya, no, na ebidensya mapatungkulo dito sa administrasyon. Hindi naman ako nagsabing pinakamasamang budget yan, di ba? Madaming tao nagsasabi pinakamasamang budget. So, pag sinabi ng tao pinakamasamang budget, hindi ba natin dapat tignan? Tama. Ang plano nga po ngayon kung Toby, buwagin na daw po yung small committee. Parang papalitan daw po yan ng mas malawak na subcommittee. Kayo po ba pabor dyan? I mean, it's a good first step moving forward, di ba? Pero ang hindi na naiintindihan, kung hindi naman natin binaise itong issue ng small committee, will they change it? No, because nung una kong rinaise yan, right after the SONA, di ba sumagot ka agad yung spokesperson ni Speaker Romualdez? Sabi niya, ay dapat si Kong Toby ang mag-propose. Hindi niya po siguro alam yung rules namin sa House na yung small committee. So, ibig sabihin, bobo. Si Raulo din si Kong Toby. Ibig sabihin, bobo si Abante, yung spokesperson ni Senator ni Speaker Martin Romualdez. Dahil laging spokesperson siya ng isang congressman na hindi niya man lang, bago siya magkomento, hindi niya man lang inaalam yung rules nyo dyan. Naku po, tanga-tanga ka pala, Abante. It is an amendment of our rules. So, hindi naman yan yung rules na ginagawa namin. So, sila nag-amend. Diba? So, nung una, may resistance. Pero nung huli, pumayag yun sila. Kung hindi natin release itong issue na to, hindi sila pumayag. But I'm thankful it's a good first step moving forward for the 2026 budget. But still, Chairman Saldico must be accountable for the 2025 budget. Ngayon, pag sinabi natin moving forward, okay, number 1, sinabi nila na mas malawak na. Number 2, tinanong ko kung anong proseso. At ito yung pinakamahalaga. Kasi yung small committee, ang nangyayari na sa small committee, mag-a-approve muna kami on second reading. Tapos, may kapangyarihan yung small committee na baguhin kung ano man yung in-approve namin on second reading. So isipin nyo, in-approve namin sa plenaryo, tapos sila may kapangyarihan na baguhin kahit ano yon. At ang masama, hindi walang report, di ba? Kung ano yung binago nila. Ngayon, pagdating dito naman sa subcommittee on budget hindi walang report, baka hindi pa nga na-audit yan, mahirap dyan. Ang commitment naman nila kahapon, which I think is maganda rin, is after ma-approve on second reading, wala nang babaguhin. Di ba kasi
Alam naman ni Ted yan, naging congressman siya dati. Dati nga, bantayan yan pag pinutwint kasi baka magkaroon ng singitan dyan di ba po? Ito ngayon, hindi na singit kasi binigyan mo sila ng kapangyarihan na magpalit. So magandang step yung ginawa po nila ni Chairman Swansing na magkaroon ng Committee on Budget Amendments at wala nang ang pinakamahalaga dito is hindi kung gano'ng kalaki, pwedeng lakihan. Kung aamyendahan rin nila yung inaprubahan ng second reading, hindi maganda. So, ang pinakamaganda dito is yung commitment na hindi po amyendahan kung ano po yung approve namin ng second reading. Yan ang pinaka. Oo, tama Oo. naman. May nabanggit din po kayo na may red flag sa budget allocations ng ilang distrito. Oo, na nakakuha daw po ng malaki. Ano po ito? Ano pong distrito ito, sir, kung okay lang malaman? Wag na po natin, I want to be fair to the district congressman kasi pag lumaking ganyan, baka naman sisihin yung district congressman. No? Ang tingin ko, ang pananaw ko lang, this is my honest opinion, hindi po nila kasalanan yon kasi hindi naman sa ang ordinary congressman, hindi po niya kayang magdagdag ng ganyang kalaki sa kanyang budget. Wala akong congressman na kayang gumawang magdagdag ng ganyang kalaki sa kanilang budget. So ibig sabihin kung Toby Tiangco, kapag ikaw ay malakas kay Marcos or malakas kay Speaker or malakas sabihin na natin administrasyon, ganyan pala ang magagawa kasi sabi niya pag ikaw ay pangkaraniwang congressman lamang hindi mo magagawa basta-basta yung mga ganyan. Dapat isa kang super saiyan, isa kang matinding congressman na malakas ang kapit mo. So sino ba sino ba ang humahawak ng budget ng Pilipinas? Diba sabi ni Vice President Sara Duterte, 2 tao lang. Si Martin Romualdez tsaka si Saldico. So doon pa lang sa pagiging 2 kayo yung humahawak ng budget, napakalaki ng kapit mo nun. So ibig sabihin ito pa isa. Lahat ng congressman na nabibigyan ng budget para sa flood control para mas lumaki yun, para mas talagang limpak-limpak na pera ang makuha nila, lumalapit sila kay Saldico, di ba ganon? Parang ganun kasi yung ibig sabihin ni Congressman Tiangco. So, pasensya na, I cannot name the district kasi baka mamaya. Di ba, alam mo naman, babatikusin yung congressman. Tingin ko lang, honest opinion, hindi sila yung naglagay doon sa distrito na. And even if ng congressman gusto mas maraming proyekto sa kanilang lugar, hindi po nila kakayanin yung ganun kalaki. Kaya naglagay noon, Kong Toby, sino ang nag-park noon? Ang makakasagot po niyan is si Congressman Saldico, wala nang iba. Nako. Okay, sige. Kasi imposible sasabihin niya, hindi. Imposible naman pati siya sabihin niya, hindi niya alam. Okay. Sige po, maganda yan. ganito po, no? Abangan natin yan yung mga kasagutan na yan. Sana nga hindi pa nakakaalis si Saldico dito sa Pilipinas. In fairness, kami po itatawag sa tanggapan ni Congressman Saldico para kunin po ang kanyang panig. Ngayon ho ba nakaupo pa sa 20th Congress si Congressman Saldico? Nako. Yes po. Okay. Kaya nga siya yung sinasabi ko, di ba? Sige. Ba't hindi nagpapakita? Sige. Kung nakaupo pa po ngayon si Congressman Saldico representing ako Bicol Party List at binabanggit niyo po ang kanyang pangalan na dapat magpaliwanag, hindi ba kayo nagkikita sa Kongreso? Di ba nagkakasalubong? Or have you manifested sa mismo pong plenaryo o sa committee man lamang na magkaroon ng small committee din na mag-imbestiga dito sa nangyaring insertions para po mapasagot doon si Congressman Saldico? Hindi, kahapon nga, alam mo Ted, kaya nga po sila, ayokong patagalin, kaya nga sila binibigyan ng oras. Kung sinabi lang nila kahapon, wala. That was my next manifestation. Patawag nyo na lang si Congressman Saldico. Diba? Hindi ko naman masabi yun kasi sinasabi nila. Parang supposedly meron, di ba? Paano ko naman sasabihin na patawag si Congressman Saldico kung sinasabi meron, di ba? Pero Congressman Toby,
wala naman talaga record ang BICAM eh. I mean, practically, walang minutes yan. Walang minutes po ang BICAM. Yan din po nga sinasabi sa upper chamber, no? Walang minutes. Oo, kumbaga, magkakaroon ng mga notes kung ano ang gusto mangyari ng miyembro ng BICAM o ng small committee, pero yung minutes, sino ba ang nagpanukala nitong gantong insertion, sino nagpanukala ng pag-alis dito, walang minutes yun. So definitely, yung hinihingi po ninyo, wala talaga maibibigay siguro po itong committee chairman ngayon o maging ang kasalukuyang maging ang archive ng Congress, Kong Toby. Hindi, ganito, Ted. Yung sinasabi, tama yung sinasabi mo, no, sa BICAM, hindi lumalabas sino ang nag-introduce ng amendment, di ba po? Pero, doon sa BICAM report na pinipirmahan ng BICAM conferees, makikita mo kung ano yung net effect. Ibig sabihin, ang budget na pinopose ng executive is this amount, ang nadagdag is this amount, ang total ito. Sumunod naman na department, ito pinopose executive, itong nabawas, naging ito. Meron yan. May summary of the report. Yung doon sa small committee, kahit yan wala. Hindi mo mahahanap kung alin yung binawasan, alin yung dinagdagan, di ba? Sige. Pero, okay. So pag nakita natin yon, imposible pa rin na hindi masasabi noong chairman Alam mo, dapat diyan nang matanggal dyan eh. Kasi biruin mo hindi mo talaga makikita kung saan nyo nababasan tsaka alin nyo nadagdagan. Diyan kasi sila talaga nakakabuelo para magnakaw na magnakaw eh. No, diyan sila nakakahakot ng pera diyan sa mga ganyang sistema diyan sa Congress eh. Kaya dapat mawala din yan eh. Na hindi niya alam, di ba? Okay. Alam niya sigurado kung sino. Ngayon doon sa sinasabi mo, Ted, ang maganda yung final na nakita ko yung concurrent resolution, signed, I think it was signed by all members of the Senate, sponsored by, kung di ako nagkakamali, Senator Ping Lacson, na magiging transparent na yung prosesong yun na kung sino ang nag-propose ng dagdag, dapat siya rin na mag-propose ng bawas. Kasi di ba ang nangyayari yata tama. Is mag-propose ng puro dagdag, hindi naman sinasabi kung saan Hindi naman sinasabi. Okay, Tama. sige po. Okay, sige. So moving forward po tayo ngayon dito. Hindi mo ka mo nabanggit ngayon, Kong Toby, yung pong manifestation na paharapin si Congressman Zaldico. So what do we expect now? Will you raise that in plenary or sa Committee on Appropriations sa hearing? Ayoko na kasi alam mo, parang ang iniisip, parang ako pa ngayon ang nag-delay. Hindi ko naman dinelay, di ba? Ginawa ko lang yung opo. proseso. Eh pag release ko ulit yan doon sa Committee on Appropriations hearing, sabihin na naman, dinedelay ko, di ba? Eh siguro naman, I mean, that's the next thing they have to do kung hindi na malabas yung ano. I think, dapat, di ba, dapat may inisyatibo rin, di ba? May inisyatibo rin na patawag si Congressman Zaldico. Hindi ba dahil na-raise ko na yung question na yon at nakita nilang wala naman silang maibigay, hindi ba dapat may inisyatibo rin? Dapat so to answer my question, Kong Toby, you will not raise it anymore? Hindi na, because it's clear na wala. And I think I ended with my speech yesterday kung hindi mapadala, ibig sabihin wala. Diba? Okay. Opo, sige po. Kung wala, di dapat sila na tumawag, hindi sila naman nasa liderato. Kasi nasa independent lang ako diba? Ang hirap. Paano nila gagawin yun parang takot na takot sila kay Zaldico tsaka kay Martin Romualdez. Di kasi sa totoo lang magkakampihan dito etong mga kongresista kasi na-involved sa flood control issue, sa nakawan sa flood control dyan sa 2025 national budget. Magkakampihan yung mga yan, gawa ng sila din kasi ang mga dyan sila din yung mapapahamak. So kapag may halimbawa etong si Zaldico na bumaliktad si Zaldico, lahat yan maglalabasan lahat ng pangalan niya. Kaya ang gagawin nila dyan, kailangan nilang maging buo dyan. Kailangan nilang magsanib puwersa para hindi sila mabisto. Oo, yan ang nakikita ko nangyayari diyan. Kaya yung mga congressman na parang tinatanong or
oy, sabihin nyo naman eto kay Saldico. Hindi nila magawa yun dahil nga kapag ginawa nila ay pwede rin silang ibuko, isama ni Saldico or kung sino mang pinaka magnanakaw dyan sa budget na yan, eh talagang damay-damay silang lahat. So, andun ang mga pangalan nila lahat. Kasi sila din nakinabang yan. So, lahat sila dyan mananagot. Hindi lang isang tao, hindi lang 10. Marami yan, malamang sa malamang. Pero, ang nasusure natin dyan, ang pinakamalaking talagang pinera dyan, eh si Saldico, wala nang iba. Tsaka si Martin Romualdez. Nung ako pa mag-raise, obviously naman, siya lang makakasagot. Number 2, yung sinasabi mong gumawa ng small committee para doon ipasa. Sa tingin ko, hindi kami yung dapat mag-imbestiga kasi Yun. kasama kami doon sa, di ba? Mas maganda siguro sa susunod na hearing ng Senado, yan may kita natin yan. At sana mapag-usapan din yung small committee na yan, tinatawag na private forum or private committee na yan, no? So sana mapag-usapan din yan sa Senado. Kasi mas maganda ho yun para malaman natin talaga kung sino nagbuo niyan. Pero ako, may naiisip na ako, 3 tao ang naiisip kong bumuo niyan. Dapat imbestigahan eh. Okay. Opo. Sige po. Kayo ang kasama sa mga dapat imbestigahan. So dito yes sir. Opo. So dito Kong Toby, sorry po no for lack of material time. Kong Toby, opo, itong investigasyon ng Tri-Committee ngayon na talagang malamang mangyayari. Will you raise that issue again? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay insertion sa DPWH budget kung saan nga nagkaroon na nag-veto si Presidente, line veto eh. Marami doon flood control na basa po namin. So will you raise that again para na naman lumabas sino ba sa panig ng House ang nagsaksak ng mga provision na iyan? Nako. O ano po, o ayaw niyo magkaroon ng TRICOM? Parang hindi ako komportable din. Baka lumabas na we are trying to cover up. Baka lumabas na ganun. So, parang hindi ako komportable. Okay. Opo. So, pag-aralan ko muna natin. Isipan ko muna kung ano, hindi naman pwedeng desisyonan ng bagay nito. Pero as of now, hindi ako komportable. Magaling to, no? Magaling to si Toby Tiangco. Hindi siya porket kinakalaban niya. At ano siya dito sa flood control issue. May kita mo naman dito sa tao, magaling at may utak din talaga. Ganun ang mangyayari. No? Kasi kung TRICOM, anong committee yun? Good government, public works. Hindi ko alam bakit TRICOM eh. Bakit 3? Yung daw home public accounts. Public accounts, alam mo Ted, hindi ko ma-question yung public accounts last time because I will not be able to make a motion because I'm not a member of the committee. But I reminded them, kung babasahin mabuting public accounts, yung public accounts only comes in pag may audit report yes, sir. na. I heard you, I saw you claiming that. Diba? No? Yes. Parang wala pa sa jurisdiction ng public accounts yon. Dapat ngayon, public accountability or good government, di ba? So kasi wala pang COA report pero may binanggit nga si Congressman Rido na COA report at akala ko doon siya huhugot. Yung pala hindi rin niya ginamit sa deliberation actually. I saw you there. Pero paasa lang nga tayo Ted, di ba linabas na lang nung una tinatanong ko sila, meron ba kayong COA report? Nung una sinabi na wala pa. Diba? Opo. Tapos meron na pala. Pero hindi naman pwedeng porket briefing hindi tayo susunod sa rules. Kasi ito, all matters directly and principally relating to the examination and scrutiny of audit reports. So ibig sabihin, bago siya mapasok doon sa public accounts, dapat may audit report. Yes, diba? Tsaka ang general rule na you can only hold briefings and inquiries and inquiries pag it is within the jurisdiction of the committee. You cannot hold briefing kung wala sa jurisdiction ng committee, di ba? Yes sir. Klaro po yan. Pati nga po at wala silang motu proprio actually po na function dito po sa kanilang ginagawa na briefing. Buti sinabi mo yung motu proprio. Ang motu proprio sa rule namin, 50% of the members should
approve of the motu proprio request for a briefing or inquiry, di ba? Pero at that time, there were still no members. So it was only the chairman who called Yes, sir. for a motu proprio briefing. Yes, sir. Diba? Opo. And then, tsaka ang may Kasi- motu proprio po, based on the rules of the House, ay yung Good Government Committee. Yun po yun. Tama. Opo, Yes. based on the rules. All right? Opo. Kung siya na Ted, medyo stricto ako sa rules kasi Oh, I know. Kung letter ako sumunod doon sa rules eh. Yes, sir. We know. Opo, we are a government of rules and not of men. Salamat po, Kong So Toby. yan no, yun yung panayam ni ni Congressman Toby Tuangco. So ito yung isa pa na ito yung nangyaring debate kahapon at siguro napanood nyo na rin to pero mas maganda panoorin natin ulit. Naging mainit ang diskusyon sa pagsisimula ng deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. Ilang isyo kasi sa 2025 budget ang hindi pa rin matuldukan. Live mula sa Congress, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano itong mga kino-question sa 2025 budget? Yes, Jiggy, sa pag-umpisa nga nitong interpellation ay agad humingi si Navotas City Representative Toby Chanco ng kopya ng report o kahit yung mga minutes of the meeting nitong small committee. Ito yung nakatoka doon sa pagkolekta at pagre-resolba ng mga amendments noong 2025 budget deliberations. Gusto raw kasi makita ni Chanco yung mga item kung ano yung mga nabawasan at nadagdagaan doon sa kopya nga ng House General Appropriations Bill. Bagay na hindi maibigay agad ni Chairwoman o ni House Committee on Appropriations Chairwoman Micaela Swansing dahil hindi naman daw siya yung in charge doon nakaraang budget deliberations. Samantala, pumayag naman si May ganun ba Chanco yun? nung ending nga sinabi niya na sige papayag na siya para nga May hintayin ganun pala yung yun. kopya na ibibigay sa kanya ng committee secretary. Pakinggan natin itong pahayag ng mga palitan nila Toby Chanco at Mika Swansing. That's not acceptable. So yan kahapon talagang napanood na natin ng gusto yan kaya hindi na natin para panoorin yan. Dito ho tayo sa interview ni Attorney Topacio. Patungkol pa rin dito sa medyo dumilim ang ating Rocky na yan. Oo, medyo dumilim, no? So dito ho tayo sa tawag dito, interview ni Attorney Topacio mapatungkol dyan sa flood control. Saan yan? Hindi natin ma-play. Play niya, play. Let's talk about the ongoing crackdown on alleged anomalous flood control projects in PDP Laban. Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio. Thank you for joining us, Attorney. Is in aid of legislation as amended. We know Yes, good morning, and good morning to the millions of viewers and Nanonood listeners pa ng of your Senate program. hearing si... Well, thank you again, Attorney, for joining us. You had initially My said... pleasure and honor. Thank you. But you said initially in a press conference, Attorney, that all of this probe na nangyayari ay for show lang po. Can you elaborate? Well, for one, we are amused that it is the President himself who is supervising or visiting the supposed sites of these anomalous flood control projects. That is not the job of the President. That is why he has an alter ego in the person of the Secretary of the DPWH. Number two, we are also mystified as to why, although the President gave a list of 15 contractors supposedly involved in anomalous projects, there is a singling out of only one, which is St. Timothy / Alpha Omega / St. Gerard. Whatever happened to the others, especially the others, wherein there are reports that there are links to not only sitting congressmen but House leaders of the House of Representatives. And number three, why is there no action as against the erring DPWH officials? Ang sabi ko nga po, Yeah. dun sa aming press con kahapon, it takes two to tango, and with respect to flood control, it takes more than two to tango. So, yan pong mga flood control projects na yan, as is the case for all other projects, yan po ay made under the specifications of the DPWH. Of course, there is a private contractor that implements the projects, but once the projects are reported to be completed, it is the DPWH that inspects and makes a report on whether or not it was completed in accordance with the standards set by the That's right. DPWH. Pero
bakit walang sinisibak o minimension man lamang na opisyal ng DPWH? Attorney, you mentioned that the President himself is, conducting the investigation. Dapat, sabi mo, DPWH Secretary. Ang problema, all of this happened under his watch for the longest time. Ngayon, are you in favor of the proposal of at least also Congressman Sandro Marcos na let's just have a third party investigate everything muna? Ako? Yes, precisely. Because, for one, Congress, well, I'm sorry to say this, Yes. but the leadership of the House of Representatives not only does not have the credibility, but does not have the moral ascendancy to be conducting an investigation on these projects. Whitewash lang yan, sigurado, sapagkat ang reports, marami po sa kanila ang involved. Number two, pwede naman pong mag-imbestiga ang Pangulo, ngunit within the sphere of his influence, which is the executive branch. Sabi po nga namin, kung ganyan pala ang scope ng anomaly, ng skandalo, dyan sa tinatawag nga po naming floodgate, bakit hindi suspend ang Secretary of Public Works and Highways? Tama. Because siya yung alter ego, siya yung pagdating sa ganyang field ng governance, ng executive, siya ang ultimately responsible. Kaya nga dito mapapaisip ka na itong ginagawa na to ay isang isang talagang matuturing mo na maituturing mo na isang maituturing mong isang palabas. O isang palabas lang kasi nga isipin niyo maigi. Bakit ka puro ka gala? Lang natin, i-generic lang natin na analysis bakit ka puro gala? Pwede mo naman aksyonan yung pinakaano sa DPWH, ba't doon ka pumupuntirya sa iba? So yung talagang bakit magtataka ka unang-una, ikaw ang presidente, alam mo na agad yan bago mo sana pinirmahan yung BICAM na yan, yung flood control budget. Sana pinaimbestigahan mo muna. Kaso, kasi isipin nyo maigi nasa pera na ho ng mga kontraktor. Nasa kamay na ho nila yung pera ng mga flood control. So, halimbawa lamang, etong balita nga kay tawag dito kay Chis Escudero tuloy. Kay Saldico ay talagang siya ay nag-ibang bansa na. O yung mga kontraktor, yung ibang nag-ibang bansa na. Kasi bilyon ng milyones at bilyones ang kinita nila dito sa flood control. Halimbawa na umalis na sila ng ibang bansa na. O ano pa habulin natin? Sino pa yung habulin natin? Wala. Nga. 'Di ba? So ngayon pa lang dapat dapat nung una pa lang inasikaso na ni President Bongbong Marcos 'yan. Tsaka ito pa ang masaklap pa rito, pinaalalahanan na sila ni Pangulong Duterte na bakit may mga blanco doon sa BICAM report sa 2025 national budget. Hindi pa rin sila nakinig, minasama pa nila 'yun. Imbis na sa tutusin dapat magpasalamat sila kay Pangulong Duterte dahil napakaganda ho noong mga pahayag ni Pangulong Duterte at pagpayo ho sa kanila pero minasama pa nila, 'di ba? So ganun kung isipin nyo may parang sobrang parang wala naman na talaga sa ayos. Kaya nga iisipin natin ngayon na itong ginagawa ni Marcos Jr. ay isang palabas lang. Baka may parating na naman or baka may hindi na naman tayo napapansin kasi kakalabas lang ng 2026 national budget. So magkano yun? 6 trillion yun. So baka doon na naman sila kumikbak. At para hindi mapansin, ito yung ginagawa nilang diversional tactic. Etong 2025 budget na merong nangyaring anomalya sa mga flood control. Baka yan ang iniisip ko ngayon na baka yun yung ginagawa nilang diversional tactic na para hindi natin mapansin yung nakawan doon sa 2026 national budget na inilaan, kundi ako nagkakamali sa sa edukasyon, no? Sa edukasyon nagkakahalaga yun ng 6 trillion.
No, so napakalaking pera na naman yun. So billion-billion na naman ang mananakaw nila kung sakaling may mangyayaring nakawan doon. So yun na nga, no, ito na nga ang kasagutan kung umalis na nga ba si Saldico pa ibang bansa. So ito po, panoorin natin. So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? Ganun talaga. I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanungin lang si Saldi, ano ba, paano ba nabawasan yung ibang departments, paano ba silang nadagdagan, at bakit sila nabawasan, at bakit sila nadagdagan. Wala na ibang makakasagot niyan. sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa pong makakasagot niyan? Diba? Tama. Si Congressman Saldi ko lang makakasagot niyan. Wala nang iba. So, hinihingi ko lang, basta ang maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report, no? So, ang kailangan natin ngayon is kailangan, sa tingin ko, yung liderato ng House, tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon. Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung anong nangyari, no? Yun lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Kasi siya lang hindi mo po pwedeng walang may alam nito. So ang pinakatanong ho dito, asan na si Congressman Saldico? Yan ang pinakatanong ho diyan na kaya nga may mga bali-balita ho ngayon. Ito bali-balita lamang po, hindi natin iwa 100% na totoo na itong si Congressman Saldico ay nag-ibang bansa na or umalis na daw ng ibang bansa. So hindi natin alam yan. Ngayon, baka mamaya may gagawin talagang trabaho sa ibang bansa, siguro antayin natin ng report ng DILG, kasi sa DILG ng bago umalis ang mga politiko, ang mga hanay ng gobyerno ay dumadaan muna yan sa DILG, 'di ba? So ayusin lang natin to kasi nag-iiba-iba yung sobrang liwanag naman. So alamin natin yun kung totoo ba talaga na umalis itong si Saldico pa ibang bansa. Hindi niya dapat takasan to kasi sa susunod na hearing sa Senado kailangan niya nang humarap dahil pinapatawag na siya at parang pangbabasto sa Senado pag hindi siya humarap niyan. Katulad nga kanina, 11 na contractors ang ipinapatawag or 11 na tao na involved sa issue sa budget ng flood control, pero 7 lang ata ang dumating. So kaya nag-declare si Senator Bato de la Rosa ng subpoena para doon sa mga hindi pumupunta, no? Kasi talagang deserve nila kasi hindi nila pwedeng gawin yan na parang parang mga nagkasakit sila, parang mga alam niyo yun, parang konting kibot porket pinatawag kayo sa Senado ngayon may mga sakit na agad kayo. Hindi ho tama yun. So ngayon antayin ho natin ang pinakabalita aantayin natin ang susunod na hearing sa Senado kung darating na ba si Saldico at magantay rin tayo ng mga balita kung totoo bang lumabas na ng bansa etong si Congressman Saldico. So yan, mga banateros, anong may kukomento nyo dito sa panayam ni Congressman Tiangco? Comment nyo lang dyan sa baba. At syempre, kung kayo po ba ay payag or kung ano po ba ang inyong pananaw, si Saldico po ba? Kasi matagal na rin nating hindi nakikita si Saldico. Kayo po ba ay naniniwalang lumayas na or tumakas na ng ibang bansa etong si Saldico? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.